Nakakaalarma na talaga guys, mga kababayan kong Pilipino. Grabe. Kausap ko ang isang Taiwanese. Galit na galit sa mga Chinese dito sa Pasay. Kausap ko lang, kababayan ng ngayon lang. Pinag-usapan namin, siya kasi nag-uuna. Galit siya sa mga Chinese dito sa kundo na tinitirahan nila. Di ko lang sabihin kung saan. Sabi niya, itong mga Chinese na to, mga barumbadot gago daw. Ang ingay-ingay na at dugyot pa daw sa kanilang tirahan. Mga mantika, tapon-tapon. Ay galit na galit siya. Halos lahat dito sa building na to, puro Chinese. Lahat dito sa Pasay. Ngayon, tinanong ko siya, Ma'am, ano po bang masasabi niyo sa kalagayan dyan sa West Philippine Sea? Sabi ko, hindi na tama yan. Dapat talaga laban na. Hindi, magpakilala na kayo. Kasi hindi naman kayo pabayaan. Kami mga sa Taiwan, tumutulong kami. At maraming tumutulong sa inyo. Isa na dyan ang Amerika. Hindi nyo ba alam dito lang sa Pasay na marami ditong mga militar na Chinese. Kunwari, estudyante o nagtatrabaho lang. Spy ang mga yan. Hindi nyo ba nahalata? Hindi nyo ba alam yan? Diba? Sabi, ano ibig sabihin nun? Diba? Ano ibig sabihin nun? Kaya pala na may mga Chinese dito na may mga armas. O, diba? Isa silang dayuhan. Sabi niya, hindi nyo ba nalata na mga Chinese dito halos bilhin na buong Pilipinas? Dito sa Pasay, lahat ng building dito, di ba Chinese? Sa South hanggang North, hanggang Apare, hanggang sa Bisaya, hanggang Mindanao, buibili sila ng mga lupa. Nag-aasawa sila ng mga Pilipino dito, pero ang asawa nila katulong, pinapapirma, hindi alam ng babae. Ito naman mga Pilipina daw luka-luka, pumayag. Ano ito, papangalan natin itong property na to. Saan ang ID mo? Tapos, para makabili sila ng ari-arian dito. Nakakaalarma na guys. Sabi nila, hindi na maganda yan ng pambubuli dito. Balang araw, sasabihin ko sa inyo, kayo na ang aandirin ng mga Chinese dito. Sabi ko naman, nag-umpisa kasi dito nung si Presidente Duterte. Isang gago yan eh. Gago yan si Presidente. Hindi nyo alam na binibenta na kayo. Hindi nyo alam, pinapahamak na kayo. Diba nakakaalarma guys? Nakakaalarma talaga. Ngayon, pag tagpiin natin, yung mga sinasabi natin na nakausap natin yung ibang lahi na galit sa China, halos magkatugma. Diba? Walang imposible mangyayari yan sa sinasabi nila. Sabi nila, kung ako sa inyo, dapat lumaban na kayo. Hindi kayo pabaya. Pulbos yan ang China. Kapag naumpisa ninyo, hindi na maganda yan, binubuli na kayo. Sobra lang kasi kayo mga Pilipinong mabait, kahit ginagago na kayo. Grabe, kakatakot ha. Kakaalarma talaga yan. Kaya dapat yan si Presidente Duterte. Yan, ano na yan, hindi na yan. Ultimo ng tao yan. Dapat yan talagang makulong na yan sa pinagagawa niya. Isang kriminal yan. Nakakalarma ha. O buti pa ibang tao nakakalam. Bakit tayo mga Pilipino hindi natin alam yan? Na mayroon na pala dito nakapasok ng mga sundalo. Mga spy. Kaya pala ang dami-dami dito mga Chinese dito. Oh, hindi to chismis. Hindi to fake news. Totoo. Ngayon lang, nag-usap kami. Ano ngayon yan?
Ngayon, Duterte, isa kang duwag. Isa kang traitor, duwag. Ngayon, ikaw, Inday Sara, bumaba ka sa pisto mo. Isa kayong lahing demonyo. Dugong Pilipino kayo, nag-traitor kayo sa bansa natin. Grabe kayo, mga Duterte. Asan na yung sinasabi ng matapang kayo? Duwag na duwag na duwag kayo. Hindi nyo kaya ipaglaban ang ating bansa. Ngayon para kang natataranta, nanggulo ka na para babagsakin si BBM, para maitago ang iyong mga kalukuhan. Paano mo ngayon masasabi mo, Duterte? Dapat lang tayo makulong ka na, daling ka na doon sa Amerika. Pasok na mga SEC bago mangyari ang kalagim-lagim na maginagawa nitong panggugulo sa Pilipinas, na isang Pilipino nang gugulo sa sariling bansa. Malarma na tayo mga kababayan. Totoo yan sinasabi ko. Maraming salamat.